isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukad ka. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat mga kapatid at sa lahat ng ating pong mga tagapakinig at sumusubaybay sa ating YouTube channel. So muli samahan niyo kami sa pagpapatuloy sa ating pagtalakay sa ikalawang aklat ng Leviticus. Ikalawang aklat ng Leviticus na dating number, Kabanata 34, Mga Hangganan ng Kanaan or Phoenicia. Sinabi ni Yahweh kay Moses, utusan mo ang mga Israelita at sabihin mo sa kanila, kapag pumasok kayo sa Kanaan or Phoenicia, ang lupain na inilaan para sa inyo bilang mana ay may mga hangganang ito. Paglilinaw, ang Kanaan ay kalaunang tinawag na Phoenicia at ang mga Canaanite ay ang mga Phoenician. Sa kalaunan, ang mga mangangalakal na Phoenician ay nagtatag ng Gadir, na kilala ngayon bilang Spain. Kaya ang mga Espanyol ay ang mga inapo ng mga Canaanite na binanggit sa Hebreong kasulatan. So, yan yung magagandang Copy, lagi na sumakop sa copy, sis. sa fear. Ang inyong timog na hangganan ay magsisimula sa ilang bahagi ng disyerto ng Zin. Yes? O, kasi marami na ko, off na lang po yung pakimute po yung ibang hindi nagsasalita. Na. Okay, ano verse ako? Verse 3? Sis Maria, pwede take over ka? Ang inyong timog na hangganan ay magsisimula sa ilang bahagi ng disyerto ng Sin, sa kahabaan na hangganan ng Edom. Ang inyong timog na hangganan ay magsisimula sa silangan, mula sa timog na dulo ng Dead Sea. Tatawid sa timog ng Scorpion Pass, magpapatuloy sa Sin at pupunta sa timog ng Kadesh Barnea. Pagkatapos ito ay pupunta sa Hazar Adar at magpapatuloy sa Asmon, kung saan ito ay tatawid. Dudugtong sa Wadi ng Egypt at magtatapos sa Mediterranean Sea. Ang inyong kanlurang hangganan ay ang baybayin ng Mediterranean Sea. Ito ang magiging inyong hangganan sa kanluran. Para sa inyong hilagang hangganan, gumuhit ng linya mula sa Mediterranean Sea hanggang sa Mount Hor. At mula sa Mount Hor hanggang sa Lebo, Hamat. Pagkatapos, ang hangganan ay pupunta sa Sedad, magpapatuloy sa Sifron at magtatapos sa Hasar Enan. Ito ang magiging inyong hangganan sa hilaga. Para sa inyong silangang hangganan, gumuhit ng linya mula sa Hazar Enan hanggang sa Shepham. Ang hangganan ay bababa mula sa Shepham patungo sa Ribla sa silangang bahagi ng Ain at magpapatuloy sa mga dalisdis sa silangan ng Sea of Galilee. Pagkatapos, ang hangganan ay bababa
sa kahabaan ng Jordan at magtatapos sa Dead Sea. Ito ang magiging inyong lupain na may mga hangganan sa bawat panig. Iniutos ni Moises sa mga Israelita, ibahagi ninyo ang lupain na ito sa pamamagitan ng palabunutan bilang mana. Utos ni Yahweh na ibigay ito sa 9 tribo dahil ang mga pamilya ng tribo ni Ruben, tribo ni Gad, at kalahating tribo ni Manase ay nakatanggap na ng kanilang mana. Ang 2 tribo na ito ay nakatanggap na ng kanilang mana sa silangan ng Ilog Jordan, sa tapat ng Jericho, sa dakong sinisikatan ng araw. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ito ang mga pangalan ng mga lalaki na magtatalaga ng lupain para sa inyo bilang mana. Si Eleazar na saserdote at si Joshua na anak ni Nun at magtatalaga ng isang pinuno mula sa bawat tribo upang tumulong sa pagbabahagi ng lupain. Ito ang kanilang mga pangalan. Si Caleb na anak ni Jephunneh mula sa tribo ni Judah, si Shemuel na anak ni Amihud mula sa tribo ni Simeon, si Eldad na anak ni Kislon mula sa tribo ni Benjamin, si Buki na anak ni Jogli, ang pinuno mula sa tribo ni Dan, si Haniel na anak ni Ephod, ang pinuno mula sa tribo ni Manasseh na anak ni Joseph, si Kemuel na anak ni Sheftan, ang pinuno mula sa tribo ni Ephraim na anak ni Joseph, si Elizaphan na anak ni Parnak, ang pinuno mula sa tribo ni Zebulun, si Palchel na anak ni Azan, ang pinuno mula sa tribo ni Issachar, si Ahihud na anak ni Shelomi, ang pinuno mula sa tribo ni Asher, si Pedahel na anak ni Amihud, ang pinuno mula sa tribo ni Naphtali. Ito ang mga lalaking inuutos ni Yahweh na magtalaga ng mana sa mga Israelita sa lupain ng Kanaan. Kabanata 35. Mga bayan para sa mga Levita. Sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng Ilog Jordan, sa tapat ng Jericho, sinabi ni Yahweh kay Moises, utusan mo ang mga Israelita na bigyan ang mga Levita ng mga bayan na titirhan mula sa mana na kanilang matatanggap, at bigyan sila ng mga pastulan sa palibot ng mga bayan. Sa gayon, magkakaroon sila ng mga bayan na titirhan at mga pastulan para sa kanilang mga hayop at lahat ng kanilang iba pang hayop. Ang mga pastulan sa palibot ng mga bayan na ibibigay nyo sa mga Levita ay magiging 1,000 siko mula sa pader ng bayan. Sa labas ng bayan, sukatin ang 2,000 siko sa silangang bahagi, 2,000 siko sa timog, 2,000 siko sa kanluran, at 2,000 siko sa hilaga, na ang bayan ay nasa gitna. Ito ang magiging pastulan para sa mga bayan. Mga lungsod ng kanlungan. 6 sa mga bayan na ibibigay ninyo sa mga Levita ay magiging mga lungsod ng kanlungan, kung saan maaaring tumakas
ang isang taong nakapatay ng tao nang hindi sinasadya. Bukod dito, bigyan sila ng 42 iba pang bayan. Sa kabuuan, dapat ninyong ibigay sa mga Levita ang 48 bayan, kasama ang kanilang mga pastulan. Ang mga bayan na ibibigay ninyo sa mga Levita mula sa lupain na pag-aari ng mga Israelita ay dapat ibigay ayon sa laki ng mana ng bawat tribo. Magbigay ng maraming bayan mula sa tribong may malaking mana at kaunti mula sa tribong may maliit na mana. Pagkatapos, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Magsalita ka sa mga Israelita at sabihin mo sa kanila, kapag tumawid kayo sa ilog Jordan, papasok sa Kanaan, pumili ng ilang bayan na magiging inyong mga lungsod ng kanlungan, kung saan maaaring tumakas ang isang taong nakapatay ng tao nang hindi sinasadya. Ang mga ito ay magiging kanlungan mula sa tagapaghiganti, upang ang sinumang akusado ng pagpatay ay hindi mamamatay bago sila litisin sa harap ng kapulungan. Ang 6 na bayang ito ay magiging inyong mga lungsod ng kanlungan. Magbigay ng 3 sa dakong ito ng Jordan at 3 sa Kanaan bilang mga lungsod ng kanlungan. Ang 6 na bayang ito ay magiging kanlungan para sa mga Israelita at sa mga dayuhang naninirahan kasama nila, upang ang sinumang nakapatay ng hindi sinasadya ay maaaring tumakas doon. Kung ang sinuman ay nakapatay gamit ang isang bagay na bakal, ang taong iyon ay isang mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay dapat patayin. O kung ang sinuman ay may hawak na bato at nakapatay gamit ito, ang taong iyon ay isang mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay dapat patayin. O kung ang sinuman ay may hawak na kahoy at nakapatay gamit ito, ang taong iyon ay isang mamamatay tao at dapat patayin. Ang tagapaghiganti ng dugo ay dapat pumatay sa mamamatay tao kapag nakita nila ang mamamatay tao. Paglilinaw. Sige. Ang mga halimbawa ng tagapaghiganti ng dugo ay ang mga miyembro ng pamilya ng biktima, mga kaibigan, at iba pang malapit na kamag-anak. So, ang bawat tribu ay bawat tribu ay magbibigay ng 4 na lupain para sa mga Levita. Then tapos yung magpo-provide pa sila ng mga kanlungan. Sa 3 kanlungan, parang bayan ng kanlungan sa left side ng Jordan River, saka 3 din sa kanan. Kasi 'di ba ang pagpatay ay katumbas ang doon, parusa ay pagpatay din. Pero kung hindi pa nalilitis, halimbawa, hindi sinasadya ang pagpatay, so parang ito yung pinagpisahan siguro ng mga kulungan. Actually, ang kulungan ay parang proteksyon. Dito, parang proteksyon sa mga tagapaghiganti ng dugo, yung mga kamag-anak, kasi sa batas nila pwede yun eh. Pero ito, para ma-safeguard yung mga nakapatay na hindi sinasadya, ilalagay sila doon sa sila ang ikukulong para protektahan sila. Yung lungsod ng
ng kanlungan. Pero ang sinabi nila pag may bakal na hawak, may bato, at saka may kahoy, talagang ibig sabihin talagang sinadya mong patayin kasi may hawak ka eh. Ang tanong ko lang, paano pag yung sakal? Kasi siguro napaka-common sa kanila ang nagre-wrestling. Paano kung masakal mo o maano? Ayun ay siguro lilitisin Kaya nga ng may ng paglilitis eh, 'di ba? Habang Oo, sila ay oo. nandoon nasa kanlungan, doon pa lang sila lilitisin. Ngayon, kung napatunayan na Oo. talagang sinadya nila yung pagpatay, papatayin din sila. Oo, Kasi at walang at least ibang kaparusahan eh, tatlong kundi witness. ano, 'di ba Oo. ano yan, Um, buhay sa buhay? Life for life. Oo. Oo, So, so kailangan may tatlong witness, di ba? Hindi oo, pwedeng isa lang. Oo. Tapos ano pa, yung, oo nga pala, pagbato ang kanila. Kasi ito yung bakal eh. Paano kung baril? Ngayon kasi ang bakal, ang pag sinabi may bakal ka, may baril ka eh, no? Di ba? oo. Pwede ngayon pag binaril o sinaksak o whatever. Okay. So dito nagmula ang mga bahay kanlungan. Okay. Yun lang po. Okay, great. Kung ang Sa sino atin ay man, bahay kulungan. Sa kanila Oo. kanlungan, kulungan naman sa Oo, atin. ngayon kulungan naman. Oo nga. Kasi Oo, kinukulong. Kasi oo, mga ano sa lipunan, mga salot na ang nilalagay natin ngayon doon, no? oo. Kaya lang sa atin Okay, wala kasing death penalty kaya lifetime na sila diyan sa kulungan, yung mga mga yung mga talagang guilty o convicted. ano. Oo. Maximum no? Oo. Penitentiary. Salamat, Sis kung, Maria. Okay. okay po, kung ang sino man ay may masamang hangarin at itulak ang iba o ihagis ang isang bagay sa kanila ng sadya upang sila ay mamatay, o kung dahil sa galit ay sinuntok ng isang tao ang iba at ito ay namatay, ang taong iyon ay isang mamamatay tao at dapat patayin. Ang tagapaghiganti ng dugo ay dapat pumatay sa mamamatay tao kapag sila ay nagkita. Ngunit kung walang galit, ay bigla ang itinulak ng isang tao ang iba o hindi sinasadyang ihagis ang isang bagay sa kanila. O kung hindi nakikita, ay nahulugan ng isang mabigat na bato na sapat para pumatay at sila ay namatay dahil ang taong iyon ay hindi kaaway at walang masamang hangarin. Ang kapulungan ay dapat humatol sa pagitan ng akusado at ng tagapaghiganti ng dugo ayon sa mga regulasyong ito. Dapat protektahan ng kapulungan ang akusado mula sa tagapaghiganti ng dugo at ibalik siya sa lungsod ng kanlungan kung saan siya nagkanlong. Dapat manatili ang akusado doon hanggang sa pagkamatay ng mataas na saserdote na pinahiran ng banal na langis. Ngunit kung ang akusado ay lumabas sa mga hangganan ng lungsod ng kanlungan kung saan siya tumakas at makita siya ng tagapaghiganti ng dugo sa labas ng lungsod, maaaring patayin ng tagapaghiganti ng dugo ang akusado na hindi magkakasala ng pagpatay. Dapat manatili ang akusado sa lungsod ng kanlungan hanggang sa pagkamatay ng mataas na saserdote. Pagkatapos lamang nito, maaari siyang bumalik sa kanyang sariling lupain. Ito ay magiging batas para sa inyo sa lahat ng henerasyon, saan man kayo manirahan. Excuse me. Paano yung so yung pag namatay yung saserdote, pababalikin siya, kumbaga palalayain siya. Ano yun? Wala pag pinatay siya nung tagapaghiganti ng dugo, guilty naman yung tagapaghiganti
pag-iitid ng dugo? Ganun ba yun? O ano? O tapos na yung sentensya niya? At saka bakit ang buhay ng punong saserdote ang parang nila ng kanyang pagkabilanggo o kayang proteksyon. Bakit yun ang sa panahon na yon, proteksyon niya yon. Pero pag namatay yung punong saserdote, pababayaan na siya patayin? Ganun ba? Ano yung Sis Ah, Dahlia ang hindi naman siguro sis, kasi kagaya din ng sa panahon natin, kapag nagpalit ng presidente, iba naman siguro ang kanyang policy. Kaya Mm, siguro ay nakasalalay doon yung kalayaan nitong mga nasa kanlungan. ganun ba? Pero parang di ba, iba naman ang iba ang ng Ayun yung batas nila. saserdote, iba yung hukom. Iba yung Oo, hukom, iba yung punong saserdote. kaya nga. So, Kaya siguro yun paano ang kayong batas. relationship Oo, mo 'di doon? ba? Batas nila yun. Na Oo nga kapag eh. namatay ang punong saserdote, ay makakalaya na Pwede yung na mga, bumalik. oo, pwede nang bumalik. Nagkakanlong. Pero ang Oo. at their own risk, at the risk of their lives, ganun ba yun? O Siguro, pag pinatay sila ng ang guilty naman yung hindi. May mga nagiganti. naman sila, di ba? Kung nandun sila naninirahan sa kanlungan, siyempre mayroon yan silang paglilitis. Oo. O kung ano man ang maging desisyon ng mga hukom nila, edi yun ang mangyayari. Oo. Hindi pala siya, hindi siya guilty. Pero, Oo. pero pwede pa rin siya patayin ng mga Pero pag guilty siya, talaga death by stoning yan. No? Pag guilty siya, death Oo. penalty talaga yun. Oo. At hahayaan ang kanyang Oo. yung mga ang bumato sa kanya. Ganun ba yun? Hmm. Okay, sige. Kung kanino siya nagkasala, sila yung hahatol sa kanya ng kamatayan. Oo. Unang, unang babato siguro. Hmm. Okay. Salamat, Sis Maria. Ang Back to sino you. mang pumatay ng tao ay dapat patayin bilang mamamatay tao batay sa patotoo ng mga saksi. Ngunit walang taong dapat patayin batay sa patotoo ng isang saksi lamang. Huwag tanggapin ang pantubos para sa buhay ng isang mamamatay tao na nararapat mamatay. Dapat siyang patayin. Huwag tanggapin ang pantubos para sa sinumang tumakas sa lungsod ng kanlungan at payagan siyang bumalik at manirahan sa kanyang sariling lupain bago ang pagkamatay ng mataas na saserdote. Huwag dungisan ang lupain kung saan kayo nakatira. Ang pagdanak ng dugo ay nagdudulot ng karumihan sa lupain at hindi maaaring magkaroon ng pagbabayad sala para sa lupain kung saan may dugo na natapon, maliban sa dugo ng nagdanak nito. Huwag ninyong dungisan ang lupain kung saan kayo nakatira at kung saan ako nananahan sapagkat ako, si Yahawa, ay nananahan sa gitna ng mga Israelita. Okay, sige. Pansin ko lang dito, malinaw na sinabi na huwag niyong padanakin ang dugo sa lupain. Hmm. Pero inalaw niya na dumanak ang dugo nung guilty sa pagpatay. Oo, Parang so ito yun sa verse ano pa rin, 32, no? righteousness So pa rin yan sis. parang nakaka-cancel out nung Oo. yung dugong tumapos sa lupa, nakaka-cancel out pag dugo din nung may gawa ng pagpatay. Oo, kasi So, buhay sa buhay nakaka-cancel ito out. eh. Ang Oo. batas nila. Mm. Merong katanungan dito, ano ang masasabi nyo sa mga saved by grace na mga ex-Chan? Ano ba yung saved by grace is? Ah, Nakalimutan ko na to eh. oo, yung saved by grace. Kasi, Oo, yung oo, save ka na dahil parang ito yung pagkamatay ng di ba? oo, dahil Yan.
ito nga ang itinuturo ng mga ex-tiyan, itinuturo ng mga pastor na hindi na nila kailangan ng kautusan kasi ligtas na tayo by grace. So say by grace na daw tayo. So ngayon ang katanungan, paano mo matatanggap ang grasya na yon kung hindi ka dadaan sa kautusan? Dahil yun ang sinasabi ng kasulatan na sa pamamagitan ng kautusan ay doon ito yung magiging maglilid sa iyo sa Mesaya upang makatanggap ka ng grasya mula doon sa Mesaya. Kaya kung sinisipa ng mga relihiyon at sekta ang Dapat po, kautusan, lalakad ako sa oo, Miriam. paano ka ngayon makakatanggap ng grasya mula sa Mesaya? Di ba mga Ano ba kapatid? yung save? Ano po ba yung save by grace na sinasabi niyong grace niya? Save by grace. Oh, save by grace yung doktrina ni Pablo. Hindi ba? Baka yung grace na sinasabi, yung blood, sinasabi ng blood of JC. Baka yun yung sinasabi Dahil nila. nagbubuo ng dugo, tanggapin mo lang yung pangalan, nagbubuo ng Oo, dugo. baka yan yung sinasabi na save by grace. Oh, ay kasi yung save by grace, ano ni Pablo yan. Kaya Na nga, doktrina ni Pablo yan eh. ano yan hindi na tayo, ano ba yun, nasa ilalim o pinapailaliman ng mga kautosan noong pang-unang panahon. Kasi nga, saved by grace. Diyan yan galing eh. Diyan yan galing sa saved by grace na yan. Yung save by grace na yan, sabi ng ating mensahero, tinawag niya yan na sweet poison doctrine. Kasi nga daw, yung blood ni JC, Hmm. sinasabi nila, tinubos ng ang ating mga kasalanan. O yan, yung saved by grace. Pero paano ka, halimbawa, ako ang boss mo. O ito ang mga kautusan ko. Tapos ikaw ay isang rebelde, ayaw mo sundin kautusan. Tapos patatawarin ba kita? Isisave ba kita? Parang illogical 'yun, 'di ba? Di bali, yung ko sa'yo, babala, total, total, ka na naman, iligtas mo ako, di ba? Ba't kita, Pero kinakalaban mo nga ako, di ba? pero ito sis, Yun na lang. ito, itakil natin ito. Kasi baka malito yung itakil na lang natin to pagdating na natin doon. Pagdating na sa panahon nila Pablo yan. Kasi nga, yung kautosan tanong dito. ito, bro. Yung Oo, kautosan. tanong kasi ito eh. Hindi kasi Inaano yung ko lang yung... tanong yan mismo, Opo. Opo. tanong yan mismo. Hindi, Oo, may ang pinakasagot diyan, yung saved by grace, tag nito, dinidismiss natin si Pablo kasi nga galing kay Pablo yan. Si Pablo nga kasi hindi nga isang apostol. Dineclare lang niya yung sarili niya na apostol dahil ang kwento niya, nagpakita daw sa kanya ang Mesaya at siya daw ay ginawang apostol, binulag daw siya. Kwento niya yon. Ang tanong, may nagpapatunay ba na yung kwento niya ay legit? Kasi bawat apostol, binabanggit kunyari si Mark, binabanggit niya yan si Pedro, binabanggit niya yan si Matthew, binabanggit niya yan si Luke. Nagbabanggitan sila. Pero ni minsan, kung babasahin natin ang New Testament, ni minsan hindi nila binanggit si Pablo. At ni minsan hindi nagkaroon ng propesiya na merong isang apostol na darating na nakipag-usap na ginawa siyang bulag at para maging apostol at ginamit siya ng Mesaya. Walang ganon. Walang ganon na kwento. Walang ganon. Walang propesiya, no? Oo, walang cross nagjaja. reference.
Walang nagja-justify, alin man doon sa mga apostol na yon na nabanggit natin at kahit sino man doon na siya ay isang apostol. Kaya yan na dinidismiss natin lahat ng turo ni Pablo na hindi Nagdoktrina lang tama, siya. na doktrina, na panligaw para hindi masunod ang tawag nito, ang covenant Ikautusan. ng covenant na ibinaba sa panahon ni Moises. Na ngayon, kaya nagkaroon ng dito ay masikip na daan. Doon ay maluwag na daan. Yung maluwag na daan na yon, Mayahay. yun yung daanan na create ni Pablo na maraming Saved by pumupunta. grace. Yung Mm, maluwag na pintuan, no? maraming pintuan. Kaya ano yan hayahay yan, yung saved by grace na yan. Pwede ka na kumain ng ganito, pwede ka nang hindi Kada magpatuli, sumunod. Oo. pwede ka nang hindi sumunod. Salamat sa Yan po. paglilinaw, bro. Oo, bro, Okay. mayroon pang isang katanungan. Mm. Doon sa comment section, um, kung hindi daw totoo na ang dugo ng Mesaya ay ang ay magliligtas sa sangkatauhan, paano nga daw ba maliligtas ang tao? Ang tanong, ang dugo ba talaga ng Mesaya ang nagpaligtas sa atin? Yan ang tanong. Ang Hmm. dugo ba niya talaga nagligtas sa atin? Kasi 'di ba kung maalala natin na ang Mesaya ay nagpapatawad nung siya ay nabubuhay pa. So hindi kailangan na mamatay ang Mesaya para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Yes po. Bro, patayin yung Kasi, anak mo para patawarin mo yung yes may Oo. po. sala. Dahil ang Kasi Dalawanin, no? purpose, 'di ba? Ang purpose ng Mesaya kung bakit siya pinapunta rito ay para doon sa kanyang mana. yes po. I-ano Oo. natin, i-plus natin nga yung ano na yon. Sige, dahil sagutin natin yung tanong, Mm. i-plus nga natin yung pagka ano yun sa kanya bilang anak. Kaya kung bakit siya bumaba dito. Andiyan dyan ba yan, sis? Meron ba kayo nun? Mm, anong tinutukoy mo, bro? Video ba? Hindi po. Verse. Meron ba kayo Yung dyan? verse. Oo. Oo. Bali ang Yung ang verse. mababasa natin sa Mateo Mm. 5:17, Opo. I did not come to abolish the law, but to Yan po. fulfill it. So, Hindi ang po. sabi naman kasi ni Pablo sa Romans 6:14, we are not Mm. under the law. So, hindi na tayo daw nagpapasakop sa batas ng alahayam. Kasi ang pinaniniwalaan kasi nila yung nakasulat doon sa Revelation Ni Pedro. 22, yun, kagaya ng mga pinipreach ng mga tagapagturo ng Mm. relihiyon na sinasabi daw doon sa Revelation 22, 14 ata yun, na nakalagay na wash their robes. So yung Mm. wash their robes na yun, sa ibang translation ay do His commandments. Na sabi, blessed are those who wash their robes, for they will, they will be saved. So maliligtas daw yung mga nag-wash their, hugas ng kanilang robes. Pero ang Mga ibig Mm. labandera sabihin lang nun, pala, no? ang ibig sabihin nun ay to do His commandments. Ang sino man na Pero, tumutupad ng kanyang kautusan ay siya ang maliligtas. Pero dahil pe- sinabi nga ni Pablo na hindi na tayo under ng law. So ito ay sumasalungat doon sa do His commandments. Dahil sinabi ng ating Mesaya, 'di ba? John 14:15, if you love me, keep my commandments. So kailangan talaga ang batas. Dahil hindi, sinasabi nga, oo, 'di ba, na ang mm,
I think na-mention ng ano ng atong mensahero, minention niya ito sa Galatians chapter 3 ata yon, at sinabi niya, the law became our guardian to lead us to the Messiah, to receive grace through faith. Di ba yun ang sabi ng kinote mismo ito ng mensahero. Mula ito sa sulat ni Pablo na sinasabi nila na hindi na tayo saklaw ng batas. Basta blind Pero faith na lang, no? si Pablo mismo din ang nagsabi sa Galatians chapter 3 na the law became our guardian to lead us to the Okay. Messiah, to receive Okay. grace through faith. Okay, ganito na lang. Oh, Ganito na lang. Kasi kung i-judge ang tawag nito, i-discuss natin yung mga sinabi ni Pablo para lang ipawalang ano natin yung paglihis niya doon sa kautusan o paglihis mm, ng pagsunod sa kautusan. Ibigay natin yung verse kung saan si Pedro ay nagsabi na dapat tayong magpulong, dapat tayong mag-usap kasi wala na si Judas at kailangan na natin mamili kung sino ang papalit sa kanya. Iano nga natin yan ang isang mabigat na katibayan na si Pablo ay hindi apostol. Iano nga natin yung sis. oo. Kaya natin dinidismiss na si Pablo ay apostol na lahat ng sinulat niya diyan ay upang iligaw ang mga Israelita, iligaw para ilayo ang sarili sa kautusan na ibinaba sa panahon pa ni Moises. I-ano natin yung verse na yon para i-justify natin diyan sa nagtanong na Mm, dapat i-dismiss nila lahat ng sinulat ni Pablo dahil lahat yan ay panglito, ligaw para hindi mm. masunod ang kautusan. Okay, oo. No, at saka yung pagtubos na dugo, bro, hindi nagalit nga ang ama nun eh. Mm. Nung pinako namatay ang Mesaya. Ikaw ba Oo, di ba naman, lumindol? paano kung pinatay yung anak mo, tapos patatawarin mo pa yung Yes, pumatay? Oh, so, yan yung pangalawang very logical, no? Oo, yan yung walang logic. pangalawang justification. Pero Oo. iano muna natin yung una. Yan yung pangalawang justification na namatay na siya. Yan Hmm. nga sana yung isusunod. Oh. Nandun yun yan eh. Ano bang verse yun? Kay Peter ba yun? Kay Peter ba yan o kay Matthew? Yung alin? Yung na magbobotohan sila. Nasa Acts. Nasa Acts. O yun Nasa sis, Acts pakiano. chapter Pakiano nga 2. yun sis. Yung Ah, mismong nandoon. Para lang doon sa nagtanong, Oo. masagot natin o bakit natin sinasabi na si Pablo ay isang fake na apostol. Kasi ang requirement sa mga apostol, Ngayon yan sa verse na yan, babasahin natin sa sa mga mga requirement din, Acts kailangan 2 ba yun? kasama na. Acts 2 ba yan sis? oo, nasa mga gawa. Mm. Hanapin natin si Kepa. Mm. Para masagot Ah, natin yung tanong nung ano kan. yung yung sino ang pumalit? Oo. Yung paano yung pamamaraan ng pagpapalit nila at sino Okay. ang pinalit. Mm. Mhm. Okay. At saka ano requirement? No Ano Oo. requirement nyo nga. requirement sa Oo. Okay, so dito tayo sa mga gawa, kabanata 1. Mm. Okay. So, i-plus ko to na mga gawa. Mhm.
Ayun. Okay. So, nasa Acts chapter 1, verse 12. Napili si Matyas bilang kapalit ni Judas. Ayun. Pagkatapos nito, bumalik ang mga apostol sa Jerusalem mula sa bundok ng Olibo, isang araw ng Sabat na paglakad, mabagal na hindi nakakapagod. Mula sa Hindi, lugar. Ito bago po. nila napili si Matias, yung kategory Oh, muna. May so, sinabi yung kategory dyan, bago siya pinili. okay. Basahin natin itong portion na to. Pagdating, Okay. pumunta sila sa itaas na silid ng bahay kung saan sila naninirahan, kabilang ng mga naroroon sina Kepa o Simon Peter, si John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James na anak ni Alpeo, Simon na makabayan, at Judas na anak ni James. Sama-sama silang nanalangin kasama ang mga babae, ang mga kapatid ni Yahawashai at ang kanyang ina na si Mariam. Sa mga araw na iyon, pinangunahan ni Kepa si Simon Peter ang isang grupo na humigit kumulang 120 Hebreyong Israelita. Sinabi ni Kepa, isinauli ni Judas ang salaping ibinigay sa kanya ng mga punong pari kapalit ng impormasyon tungkol kay Hawashai at sa mga lihim na makalangit na kaharian. Ah, to. Ginamit ng mga punong pari ang pera upang bilhin ang bukid na magpapalayok, kung saan kalaunan natagpuan si Judas na patay. Naroon si Judas nang dakpin si Hawashai. Nung inatake ko si Malchus, ang batang tagapaglingkod na nagturo kay Hawashai. Sinundan namin si Hawashai ng gabing iyon, dinala ang ating Mesaya kay Caiaphas. Sinubukan ni Judas makipagkasundo para sa kanyang paglaya habang ako ay naghihintay sa loob ng bakuran. Iyon ang huli kong nakita si Judas na buhay. Natagpuan siyang patay sa bukid na magpapalayok na pumutok ang katawan at bumulwak ang kanyang mga bituka. Narinig ng lahat sa Jerusalem ang tungkol dito, kaya tinawag nilang lugar na ito na dakilang lingwahe ng Akeldama na ibig sabihin at bukid ng dugo. Pagkatapos ay sinabi ni Kepa, si Judas ay isa sa atin na nagpagal upang ipahayag ang muling pagkabuhay ng makalangit na kaharian. Kaya't kailangang pumili tayo ng isang lalaking kapalit niya sa pamumuno, isang kasama na natin noong narito pa si Haring Yahawashai, mula sa pagbibinyag ni Jan hanggang sa paglisan ni Haring Yahawashai. Ang mapipili So, ay yun yung magiging requirement. saksi. Ito yung requirement. Yan na po, yan na po. Yan Oo. po, yun doon sa nagtanong. Kaya Oo. po namin dinidismiss ang mga sinulat ni Pablo, ang mga katuruan ni Pablo, bukod sa kung babasahin ay nililihis tayo doon sa katotohanan, ay ito ang magpapatunay na siya ay hindi apostol. Hmm. Dahil minsan hindi niya nakasama ang Misaya. Ni Oh, ito minsan. yung requirements, oh. Ang requirements nila ay isang kasama na natin noong narito pa si Haring Yahawashai. Mula sa pagbibinyag ni Jan hanggang sa paglisan ni Haring Yahawashai. Ang mapipili ay Ayun. magiging saksi rin ng kanyang muling pagkabuhay. So, naging saksi ba ng muling pagkabuhay si Pablo? Yun ang tanong. Hindi, di Yun ba? ang tanong. Oh. Hindi. Kaya't Bukod sa... iminungkahi nila sina Matias at Jose Yun na tinatawag ding Barsabas o Justo at sila ay nanalangin. Haring Yahawashai, alam mo ang puso ng lahat. Ipakita mo kung sino sa kanila ang iyong pinili upang pumalit kay Judas. Pagkatapos Mm. ay palabunutan sila, o yan, nagpalabunutan sila. At si Matyas ang napili, kaya siya ay idinagdag sa 11 apostol upang mabuo ang 12. O, di ba? Si Matyas at hindi si Pablo. Yun. Hmm. Yan po. Yan ang katibayan, mga Hmm. nakikinig, at salamat din sa mga nagtanong. Ayan po ang katibayan para po hindi kayo
maging magulo. Ang katotohanan, kaya magulo ang Biblia dahil yan, ininsert yan ng mga Greko si Pablo. Ibig sabihin, si Pablo lang mismo ang naglagay sa kanyang sarili para maging apostol. Oo. No, dineclare niya yung sarili niya. Oh. Baka sa utos ni Oo. Gamaliel, no? Mm. Mga plano din nila yan, Gamaliel. Oh, kasi siya ang teacher niya. Ayan po. Salamat, bro. So, Nawa, pwede si... nasagot natin. Nasagot Oo. natin yung tanong ng yung nagtatanong. So si Pablo ay hindi itinalaga ng may likha para maging isa sa mga apostoles na totoo. Kaya po kayo diyan sa mga nakikinig. Huwag niyo na pong pagtalon-talunan yung mga sinasabi ni Pablo. Galing na kay Pablo, erase na kagad. Tapos na kagad yun. Kailangan galing lang doon sa mga lehitimong apostol ang dapat ninyong pag-usap-usapan. Kasi kung galing kay Pablo yan, ay hindi na natin dapat yan, no need na natin yan. I-justify yan kasi hindi siya apostol. At Ang isa pa, maraming propeta na nagsasabi tungkol sa Messiah. Kasi po. at isa pa, narinig ko lang sa sinabi ng mansahero, sinungaling si Pablo. Yun po, dakilang sinungaling. At kinakalaban niya ang batas ng alahayan. Siguro para sa karagdagang impormasyon, ulitin natin itong i-discuss sa kanila kung bakit si Pablo ay tinawag na son of perdition. Ito yung Ayan po. Sa nila, panoorin nila yung Sino si Opirio Part 1. Oo. Sino si Opirio Panoorin na Part lang. 1? Yun ang Panoorin na kanila lang. panoorin. Oo. Kasi ito, Oo. na-discuss natin ito doon sa ang pamagat nung ating video Playlist. Sino si Opirio? hindi sis, hindi. Ang Totoo video ba ang Biblia? natin, yung totoo ba, ito, pagwawasto ni Opirio. Okay. Oo. Yun ang playlist. Okay. Oo, yun ang Pero sa video, Sino si Opirio Part 1? Oo, Sino si Opirio Part 1? Hindi yata sis eh. Kasi ito yung mga yung mga Oo. Tama ba ang Biblia? Oo, yung tama ba ang Biblia? Okay. So yun na lang ang panoorin nila sa yung tama ba ang Biblia. Kasi nandoon nakalagay ang lahat ng mga kadahilanan kung bakit si Pablo ay itinuring na son of perdition. Ikaw ang magsabi. Okay. So tuloy natin ang ating pagtalakay sa huling kabanata ng ikalawang aklat ng Leviticus. Okay po. Kabanata 36. Ang mana ng mga anak na babae ni Zelofehad. Ang mga pinuno ng pamilya ng angkad ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manashe, na mula sa mga angkan ng mga inapo ni Joseph, ay lumapit at nagsalita kay Moises at sa mga pinuno, ang mga pangulo ng mga pamilya ng Israel. Sinabi nila, nang utusan ni Yahweh ang kanyang lingkod na ibigay ang lupain bilang mana sa mga Israelita sa pamamagitan ng palabunutan, inutusan niya kayo na ibigay ang mana ng aming kapatid na Zelofehad sa kanyang mga anak na babae. Ngayon, ipagpalagay na sila ay mag-asawa ng mga lalaki mula sa ibang tribo ng Israel. Kung gayon, ang kanilang mana ay kukunin
sa aming mana na minana mula sa aming mga ninuno at idadagdag sa mana ng tribo na kanilang napangasawa. At sa gayon, ang bahagi ng aming mana ay mawawala sa amin. Kapag dumating ang taon ng Jubilee para sa mga Israelita, ang kanilang mana ay idadagdag sa mana ng tribo na kanilang napangasawa at ang kanilang ari-arian ay kukunin sa mana ng aming tribo. Pagkatapos sa utos ni Yahweh, ibinigay ni Moises ang kautosang ito sa mga Israelita. Ang sinasabi ng tribo ng mga inapo ni Joseph ay tama. Ito ang inutos ni Yahweh para sa mga anak na babae ni Zelopehad. Maaari silang mag-asawa ng sinumang kanilang nais, basta't sila ay mag-asawa sa loob ng angkan ng tribo ng kanilang ama. Walang mana ang dapat lumipat mula sa isang tribo patungo sa ibang tribo, sapagkat ang bawat Israelita ay dapat panatilihin ang mana ng tribo ng kanilang mga ninuno. Ang bawat anak na babae na magmamana ng lupain sa anumang tribo ng Israel ay dapat mag-asawa ng isang lalaki sa loob ng angkan ng tribo ng kanyang ama, upang ang bawat Israelita ay manahin ang pag-aari ng kanilang mga ninuno. Ang lupain na mana ng isang tribo ay dapat manatili para sa mga inapo ng tribong iyon mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kaya't ginawa ng mga anak na babae ni Zelopehad ang inuutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga anak na babae ni Zelopehad, sina Mala, Tirza, Hogla, Milka, at Noah, ay nag-asawa ng kanilang mga pinsan sa panig ng kanilang ama. Sila ay nag-asawa sa loob ng mga angkan ng mga inapo ni Manase na anak ni Joseph, at ang kanilang mana ay nananatili sa tribo at angkan ng kanilang ama. Ito ang mga utos at regulasyong ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises sa mga Israelita sa kapatagan ng Moab, sa tabi ng ilog Jordan, sa tapat ng Jericho. Okay, tapos na Yada. tayo. Yada. Yada. Okay, sunod. So, nung unang panahon pala, yung pag-conjugal at napupunta talaga sa lalaki, pati yung pati ari-arian ng babae, ng mga pangasawa niya. Wala pa kasing prenuptial nun na agreement, di ba? So, talagang sa lalaki lang talaga ang mapupunta ang mga ari-arian, lupain. Kaya dapat yung mga babae, anak ni Manase, sa kapwa, din, yung mga anak ni Zelopehad, sa kapwa taga Manase din ang kanilang mapapangasawa. May mga reaction po ba or question? Dito may baka pwede mong tungkol sa rapture. Kasi meron ding nagtanong tungkol sa rapture. Ano po masasabi niyo sa rapture kung wala tayong sa Tungkol sa rapture.
Ang rapture naman ay isa pa rin yung doktrina mula kay Pablo. Sapagkat hindi yan nabanggit ng ating Mesaya. Meron silang mga binabanggit na ito daw ay sinabi ng Mesaya nung ah, sinabi niya doon sa Matthew 24 na one is taken, one is left. So, ibig sabihin daw noon, mayroong maiiwan at mayroong kukunin. Ano po ba sa palagay niyo mga kapatid ang ibig Ano, sabihin noon? literal ba yan? Physical ba yan? Oo, Physically, physical ba ito o mawawala literal? yung isa. Ngunit Di ba diwa yan, di Tis? ba Sa ni diwa? minsan ay hindi binanggit ng Mesaya ang tungkol sa rapture? Sapagkat ang sabi niya, lahat tayo ay magdaranas ng kapighatian. So hindi niya sinabi na o lahat ng naniniwala sa akin, lahat ng tumanggap sa akin at nagmamahal sa akin ay hindi na kayo makakaranas ng kapighatian. Hindi niya sinabing ganun, 'di ba? So ano palang ibig sabihin, sis? No, one is taken, one is left. Ang sinabi ng mensahero tungkol diyan, 'di ba? Mayroon siyang video. One is taken, one is left. Ito ay nangangahulugan ng pagsunod. So nandoon pa rin pumapasok sa kautusan. 'Di ba ang sabi niya, example niya dito. Halimbawa daw sinabi ng Mesaya, pumunta kayo sa isang lugar at doon ko kayo katatagpuin. Pero dahil hindi sila sumusunod sa instruction, naiwan sila. 'Di ba? Ang Oo, yung instruction, bus, ano, dito oo, kayo yung ano ba sasakay, yun? ganun. Oo, Oo, yung sasakay stipulation. ng bus. O lahat kayo na mga taga North, dito kayo sumakay. Mayroon ng bus na naka-assign. Tapos sabi niya pa, nagmatigas ka. Hindi, ayoko makisama sa kanila. Dito ako sasakay. Eh wala ka ng space doon. O di naiwan ka. So dito pa rin pumapasok ang kautusan, ang instruction. Yung pagsunod natin sa instruction. Kaya nga nasabi dito, nabanggit ng Mesaya na hindi lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan ay papasok sa kanyang makalangit na kaharian. Ngunit yun lamang na tumutupad o sumusunod sa kanyang kalooban o kautusan. 'Di ba? So, hindi ito physical na may iwan ka. Hindi ito pisikal na maiiwan ka, kundi ito ay um, yung pagpasok sa makalangit na kaharian. So hindi yung may mga spaceship o ano. So, Ah, yung mga sumusunod, ang makakapasok ang sa makalangit. makakapasok sa kanyang Okay. kaharian. Kasi 'di ba Oo. tandaan natin yung So, diwa pa rin ng diwa pa tipan. rin. Diwa Oo, pa rin diwa ng ng tipan tipan. ang ano. Kasi Okay. 'di ba sinabi ng Messiah sa kanyang parable of the 10 virgins? Oo. Oh, lahat yung 10 virgins na yon ay mayroon silang lampara, mayroon silang ilawan. Ilawan. Lahat sila ay naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. So, pagka dumating sila, dapat sila ay nakahanda, mayroon silang ilawan. Kaya nung malapit nang dumating yung lalaking ikakasal, ay naubusan sila ng langis. Ang langis. Oo, so Ano hindi yung sila langis, sis? Ano yung nakapasok. langis? Ang langis na yon ay tumutukoy doon sa kanilang mga pagsunod, 'di ba? Oo. Fuel, oo. Yung Oo, yung obedience. fuel na yon ay yung kanilang pagsunod sa instruction. So, yung mga naubusan ng Yung 5 virgins na yon na naging Mm. handa ay sumunod sa instruction. Yung 5 naman na hindi sumunod sa instruction, kinulang sila ng langis. Kasi hindi oo, sila sumunod sa instruction. Kaya napag, hindi napagsahan. sila nakapasok, Oo. napagsarhan.
Yun ang ibig sabihin. So ano Nang ba one is yung taken, one is left. So ibig sabihin may connection 'yan ang pagpasok sa covenant? Oo, sis. Yes po. Hmm. 'Di ba? Kailangan Kasi sumunod ka sa oo. mga Yes. kautusan ng Kailangan covenant. sumunod ka. Mayroong mahalagang steps na nabanggit ang ating mensahero. Sabi niya, paano nga ba maliligtas ang tao? So sabi niya, una, sinabi doon sa Revelation 18:4 na lagi niyang binabanggit, come out of her, my people, so that you will not receive the plague. 'Di ba? So yun, lumabas ka muna doon sa iyong mga kinaaaniban na mga relihiyon o sekta. Step 1. Step 2, receive the seal of the living alahayam. Tanggapin ang selyo ng living alahayam, yung Ano pangalan. yung selyo? Pangalan? Banal na O yung pangalan. banal na Okay. pangalan. Which is, anong banal na pangalan? Ano nga bang tunay na pangalan? YHWH? Yung Yahawa at saka yung Yahawa na ama at Yahawa siya ay na anak. Yun na. Ayun. Kaya sinabi niya rin na nabanggit niya nga doon sa, di ba yung Acts 4:12, sabi doon, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind. Di ba? So, the name is so Which you will be saved. important. Yun lang ang Oo. makaka-save. Oh, yung pangalan Para yun. maligtas ka. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang ikaw ay maligtas. So, importante na alamin mo ang banal na pangalan. Hindi kasali yung, yung JC doon o Oo, LORD, hindi kasali ang JC GOD. doon. Kasi At saka ang iba ang, GOD at iba ang sasagot LORD sa'yo. ay hindi naman siya pangalan, kundi title. Hindi hawa, Ibig lang Yeshua. sabihin, mga Christians, nagdadasal sila sa maling pangalan. Yes, oo. Dahil nagdadasal sila, ang tinatawag nila ay Sinasagot naman hangin. sila, bro, ano? Kaya lang, iba Sinasagot yung sila? pinapasalamatan nila. Diba? Sinasagot ba sila? Di ba, Yes. kunyari, naglalakad ka, Kasi, tapos tinawag kang David, hindi ka naman lilingon nun dahil hindi naman David ang hindi, pangalan mo. bro, kasi parang maniwala yung iba, may mga sila, pero may kaakibat na yan, kaparusahan. Oo, sinasagot sila ng tinatawag nila para sila at ang ibang ay maniwala. Pero Yung meron tinatawag nila si tunay na yun. alahayam ay may kaparusahan yon, di ba? So, ibig ba The sabihin consequence. yung Okay. sinasabi mo na nag-grant sa kanila doon sa kanilang panalangin, si Taning, na Oo, nakakamuflat lang sa pangalan na JC. oo, ganun. Ayun, Kasi yun yun ang ang masakit. tinatawag nila Tapos Yun ang magpapasalamat masakit. sila dun din. Yun ang masakit talaga. Yun ang Para masakit. to deceive the whole world. Kaya di ba yung prosperity, yung kanilang prosperity gospel, bibigyan ka na sobrang yaman, pero minsan yung family mo naman nagko-collapse o iba yung health Tapos mo, or what, di ganito, ba? ganito pang isa, mga nakikinig. Kung talagang banal ang pagiging Kristiyano, o kung talagang banal ang JC na yan, bakit hanggang ngayon mahirap tayo? Bakit hanggang ngayon may mga nagnanakaw? Bakit nga ngayon may nanloloko? Bakit ngayon pa rin may kailangan natin ng seguridad na kapulisan? Bakit? Kung talagang banal ang pagiging Kristiyano. Hindi ba na kapag sumunod ka sa covenant, sumunod ka sa kautusan ng alahayam at sumamba ka sa tunay na pangalan, hindi ba pinoproteksyonan ka? Ginagawa niyang payapa ang buhay mo at mapagpala. Yan ang ibalik natin sa mga nagtatanong o nakikinig. Hindi nababase sa material
kapag ikaw ay sabihing mayaman. Sa mundo, yon ang tingin, mayaman sa material. Pero sa spiritual, hindi ka mayaman sa material, pero mayaman ka sa spiritual. Ang material, dito lang yan sa buhay na ito. At maiiwan yan pag ang tao ay iyayao na. Pero, ang tunay na yaman kapag nandoon ka sa piling ng lumikha sa iyo. Kaya Sa dalawang daan, makalangit na kaharian. dalawa ang daan. Parehas makipot, pero ang isa, kapayapaan, paraiso. Pero ang isa, nagdadagat-dagat ang apoy. Sabi nga, mamili ka, aling daan ang dadaanin mo. Tatahakin mo. Siguraduhin mo na yung landas ngayon na tinatahak mo ay doon sa paraiso. Akala mo, doon ka hahantong. Siguraduhin mo, i-check mo. Yan ang masasabi ko. Kasi lahat ngayon nagsasabi, doon ako, walang pumipili, walang gumugusto sa impyerno. Pero i-check natin, yun bang tinatahak mong daan ngayon? Tungo ba yan doon sa paraiso? Baka hindi. 'Di ba? Yes po. Kasi sabi nga, ng Misaya kay Yahushua, ako ang daan. Pero, yung Yahushua ba natin? Siya nga ba talaga yung tinatawag natin? Yung Yahushua ay maari. Meron Pero pong tanong sa chat eh. May tanong daw, saan daw naggaling ang katuruan na si Japheth ang tatay ni Canaan? Ikaw ang Simple makakasagot lang. niyan, kapatid. Ha? Ikaw ang sasagot. Kasi kahit tingnan nila sa i-Google nila, ilan ang naging anak ni Ham? At sasabihin nun 3, pero ang nakalagay na pangalan dun 4. Doon na lang meron na tong corruption. 'Di ba? Yung pag may ginugol na itan mo si AI, ang genealogy niya 3 daw ang anak ni Ham, pero 4 ang binibigay. Kasi isinisingit niya ang pangalang Kanaan. Alalahanin niyo si Kanaan ay maputi, blue-eyed, reddish on hair. Kaya nga ang tinawag silang Phoenician, si Kanaan. Ang ibig sabihin ng Phoenicia is red, Kung red yun, reddish. kung Ha? red yun, kung red yun at saka blue eyes, combination ng Nephilim yun at saka serpent. Yun. Kasi, Isa yun sa pinakamataas na rank nila. Yan yung mga Oo, tinatawag maputi. nilang royalty. Prince, yan ang sinasabi ng prince. Kasi yan ang mga itsura ng mga nasa Sodom at Gomorrah. Ang hitsura ni Ham at saka ni Shem ay may mga melanin, mataas ang melanin content ni Ham. Imposible Kasi magkaanak siya itim ng siya eh. Kanaan. Oo, Si imposible Ham magkaanak. kasi hindi katulad ni hindi katulad ng Judah. Kasi ang mga Judah is Oo, blackish brown. dark Siya talaga talaga. is black talaga siya. Oo, Black black. talaga siya. Tapos, isa pa, itong actually, yung mapuputi ngayon sa yung Egypt noon, Pharaon, mga Greek yun. Ang mga ordinary people, may itim. Ang mga nasa royalty, nasa palasyo, yun yung mga Greek na namumuno kasi parang sa atin, parang na-colonize din ng Greek ang Egypt. Kaya, mga Pharaon, yung mga royalty, mapuputi. Pero, ang lahi talaga ni Ham at saka ni Shem ay may itim. Kasi may melanin, yun ang tunay na magkapatid sa ina at ama at ina. Pero itong si Japheth ay good looking. Kasi nasa linya siya Good looking ba yun?
Dahil sa maputi, hindi tayo Hindi, good looking. JPET is good looking ang pangalan ng JPET kasi Yun. yun ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Ano mo nga ba yun? JPET is, ano nandiyan sa atin sis? Ibig sabihin ng JPET Oo. ay ano? Kasi wala na sa aking ano yung file eh. Teka. So Genesis. Oo, Ah, Genesis. kasi ang nanay niya si Naama. Si Naama is ano, ang ibig sabihin din Naama is kaakit-akit. Alalahanin niyo may lahi ng ano, noon pa man sa panahon ni Cain So, ay excuse humahalo me. na ang mga Nephilim sa ano, first couple. Ano nakalagay So, diyan sis? Ako ang anak sa paglilinaw 'yon. ang anak ni Noah at saka ni Naama ay si Japhet, hindi si Ham. Oo, opo. Siya po ang Oo. bunso. Binago Si nila yung Japhet ano, ang ang bunso. panganay si Shem. Sinabi na panganay doon si Japhet, pero actually si Shem at saka si Ham ang sunod. And then, yung isa niyang asawa, nag-asawa uli siya, I don't know kung ilan ang asawa niya o what, pero si Naama, ang anak ni Naama kay Noah ay si Japhet. Kaya kaakit-akit, ang ibig sabihin Naama kaakit-akit, ang Japhet is, ano parang good looking hindi ko matandaan kung ano nakasulat sa ano. Nasa ano siya sis, nasa ano, annotation sa Genesis. Annotation saan? Sa Genesis. Wala Anong yun. verse? Wala yun sa corrupted. Ma'am? Nasa ano So natin, sa verse lumalabas, natin. so lumalabas, lumalabas, minix-mix na naman nila yung ano, yung Oo. magkakapatid na tatlo. Oo, pati Yung yung ano, yung pati position ni Ham ipinalit kay Jepet. oo. Oh. Even yung ano, kay Cain at Abel, biniligtad nila. Mm. Si Abel ang panganay, ginawa nilang si Kasi Cain. kasi nga ang mga Egyptian hindi naman mapuputi yan eh. Ano si? Si Oo. Abel ang Ah, la, panganay? lahi ni Ham yun Opo, eh. si Abel po ang unang lumabas. Lahi ni Ham ang mga Egyptian eh. Oh. Kung nasa ano Ham? po yun, nasa paglilinaw naman eh. Ham? Nasa paglilinaw Si po Ham ang yan. Oo. Ang or si ibig sabihin Japhet? ng pangalan ni Japet ay ano, to make beautiful. Oo. Parang yun, So, ibig sabihin Hindi pa. means good may hitsura, looking. good looking ka, parang ng nanay Oo. niya. Tapos, nung mag-mix pa ang blood ni Naama at saka ni Japhet, which is 50% kanaanay, na serpent, naglabas sila ng ano, sobrang puti, parang ang gatas ang itsura. Tapos blue eye, tapos red hair. Oh. Kaya yung mga Phoenician, mga red hair yan, mga ano yan, mapuputi. Mm. Parang ano, yun, dinescribe sila sa ano, Lamentation, yung mga kay Sodom at Gomorrah, yung mga priest doon. Oh, yun Yung mga yun yung Phoenician. mga Kaya yung Phoenician, mga red walang hair. kilay. Yun yung mga So, walang kilay. Basta mga ito ay ano eh. kurap. Mga walang kilay sila. Isa sa na kurap. Yung Oo. isa sa yung si Ham at saka si Japhet. Oo, isa sa mga corrupted, Pinag-mix ano nila, yan, kinarap nila. pinalit Binago nila, nila yan. pinagpalit. Hindi mangyayaring ano magkakaroon ng ano ng sobrang puting anak si Ham kasi si Ham ay ano ano siya. At Kaya saka siya, ano, di ba sis, kaya na gustuhan ng napahiwalay. mga Oo, Nephilim, ang mga ano? Japhetite. Di ba yung Oo, sa kasi mga Japhetite magaganda. ang ano, inasawa ng Kumbaga mga dahil kay Nephilim. Naama ka. At saka itong ano, ang Nimrod, ang ibig sabihin ng Nimrod ay rebel. Rebel. Pero ang ano, ang pangalan talaga niya, Gilgamesh. Si Nimrod, Gilgamesh. Ayan, pero maraming kwento dyan, pero yun lang ang inaano, yung kung bakit saan nanggaling katuruan na yon. Kahit saliksikin nyo, i-google nyo, ilan ang genealogy ni Ham. Sasabihin nyo, 3 anak, pero 4 ang ibibigay na pangalan. Ni Noah.
Hindi, Ni Noah. yung ano ni Ham. Kasi isiningit nila si Canaan sa sa descendant ni Ham. Pero actually kay Japheth yun. Kaya nga 'di ba, binigay ang ni Japheth sa sa malalamig na parte. Nasaan yung mga red-haired, mga blue-eyed, 'di ba nasa malalamig na parte? Kasi mga Japhethite sila, hindi sila Hamite. Yung mga blue-eyed, yung mga Si puti, Ham. yung mga Si Ham sa Europe. Ashkenazi Jews, yung mga Gadir, oo, yan, yung Gadir. Sinabi nga, may mga maitim ba sa sa Gadir? Mga Spanish, mapuputi yan. Mga Japetite yan. So, nasaan Di si ba? Ang Ham? Gadir, mga Phoenician. Saan Ha? ang territory ni Ham, sis? Ang Ham is, Africa. Oh. Africa, tsaka South America, yung mga Venezuela, mga ganyan, Niger, Mexico. American Niger na sinasabi nila. Ay, ang American Indian? Niger. Niger. Mga Sila ba? yan, mga African American, mga nagmula sa Africa yan, mga tribe ni Judah. Di ba hinakot Mm, nila yan, ginawa nila slave mm. nung New World Order na, New York sa New World. Oh, so, yung kay Ham, yung mga Indian. Ang mga American Indian is mga Japetite yan, original na Japetite na hindi nahaluan Oh. ng Nephilim. Sabi kaya matatangkad sila, di ba? Ang mga kasi, ang mga tribo yan, yung mga pinaka-original na na sumunod agad at pumunta sa teritoryo ng matatangkad din yung mga yan kahit sila Although hindi kasing tangkad ng mga Nephilim, mga puti. Hindi kasing tangkad ni Og. Oo, 13 mga feet ba si Og? Si Og ba ay 13 feet? Mm. Kasi ang niya 15 feet ang kanyang kamay. 13 feet ata. Mm. Tapos dun pa lang sa na lang sa pangalan. Kasi pag inaano mo ang Torah, lalo na nagtatranslate ka, lahat ng word, lahat ng examinin mo. So sabi ko, ang daming discrepancy. So, kaya ah, magduda ka na. Tsaka sabi ko na imposibleng maging maputi at blue-eyed. Wala pa kang kitang Hamite na blue-eyed. Kasi may mataas ang melanin ng Wala. Hamite. Imposible Yes. magkaroon sila ng blue-eyed. Tsaka At saka ang maging mata red ang nila, buhok. ang retina nila talaga is black. Oo. Mm. Katulad natin, yung retina natin. Mm. Pwede pong brown, pero blue o green, that is Yun nga pala, teka definitely muna, yung brown, Japhet. pag ang retina mo brown, ibig sabihin may halo ka ng konti. Hindi, dahil lang, may melanin pa rin kasi ang brown. Mm. Pag lang ng araw, di ba, parang nagiging brown. Depende Oo. sa genetic na yon. Pero kasi ang blue at saka ang green, wala Wala talagang sila. yan. Mm. Oo. Kaya nga hindi sila Melanin. tumitingala. Kaya nga na-invento nila yung shades. Shades, oo. Saka yung In-invento nila. Para sa mata nila yon. Ito naman tayo, nakikigaya naman tayo. Shades din tayo. Oo, pero actually kailangan pala na mata ng natin ang sunlight. For Oo, yun nga. Kasi nga, regeneration. tayo, mayaman sa melanin eh. Para Oo. na-enhance. Oo. Oo. Sa isa yun, kung naging logical, kung bakit talaga, tingnan mo na lang sa territory na lang. Sino ang nasa northern, sa malalamig na kay Japheth? Nasaan yung mga puti yan? Actually, meron silang pagtitipon taon-taon, lahat ng red-haired, nagtitipon-tipon. Ganun nila inaanong kanilang So, lahi. so, At saka pinakamalakas ang So, saan niya, sa bandang sis? yes, Northern Europe. Yes. so sa sinabi mo na ganyan, nung tawag nito, nung inilatag ni Noah yung mga teritoryo,
naging makatwiran pala din ang ating alahayam. Na dahil nga si Japhet ay hindi katulad ng built na itong ni Ham at saka ni Shem, inilagay siya sa lugar na mas lesser yung yung Sunlight. sikata. Oh, Ah. tinalagay itong mga matitibay sa araw doon sa lugar na mataas ang Pero ang sigat. mga Native Alaskan, mga Native American, may kulay din yon. Oo, Kasi meron naghalo-halo din. na. Pero ang mga Oo. gusto talaga yung mga dark, mga lesa kaya doon Mm. sila naglagi. Mm. Umalis sila sa, yung iba, umalis sa, pero naglagay sila sa Mm. Kanaan, di ba? Nalipo lang sila sa Oo Kanaan. nga, ano? Oo nga, kung Naglagay i-ano sila natin, dyan. kung Mm-mm. i-analyze natin, kung bibigyan Tapos, natin ng, inano nila, sila ang nanakop sa buong hanggang, di ba, buong, oo, buong Middle East. Sinakop mm, nila yan, pati ang yung rapa. Tingnan mo yun, at saka yung kanila, sa mga kilos na lang nila, yung mga mahilig manakop, mahilig kasi yan ang ano nila makipaglaban, Oo, trade. Oo, yun ang yan kanilang, ang trait nila, parang trademark nila yan. Oo. mm, mga artista nila, di ba? Mga talaga, mga, Yung, so, maganda, yung sisilawin ano, ka. mm. Sa inilagay nyo sa annotation yon sa Genesis. Oo, Opo, sis. ng Yun yung pwede nilang balik-balikan yung Genesis, yung playlist ng Genesis, nandun yung mga si, annotation. si Japhet na Ito, hindi ito yung paglilinaw sa, Genesis, chapter, ano ba ito? Dito natin makikita yung genealogy ni ayan, genealogy ni, nasa, Kabanata 10. Yung Oo, talaan, pero yung kasi in- edited na yan sis pero kung oo, titingnan nila yung corrupted, makikita oo, nila yun, 3 lang yung anak, pero 4 ang pangalan. Isiningit dun si Kanaan. oo. Oo. Yung paglilinaw na lang ang basahin mo Ito, si. ayan si Cain, si Naama, at yang si Japet, yung mga Diba Japetite. si Gomer at sa Magog? O yan, si mga Ayan o, Japetite yan. Diba mapuputi, malalaking tao yan? ayan o. Ito ang mga Ito lang, descendants ni Naama, ni Cain. oo. Kahit Yan sina si Gomer, Gomer, si Magog, si Maday, si Jaban, at si Kanaan. sina Gomer, mapuputi din yan. Sina Oo, Magog, mapuputi. Kasi maputi si Japhet. oo. Diyan pa lang, kahit hindi sila, ang nanay nila ay maputi, maganda, no? Hmm. sa Maputi, maganda. iiskat. Oo. At sila yung yung mga Japetite, 'di ba sila ang Sa tinawag kanya. na mga Gentile? Oo. Eto si sa Ayan, verse yan. Yes, 20, Yung yes, yes. yan. annotation, Handsome. He will expand. Oo, Ayan si he J. will Ito, ibig expand. sabihin, pero yung he will Nasa, expand, parang corrupted na to, he will expand. Basta Japhet is handsome. Na tinatawag na, sino yun? Na tinatawag na Nimrod, rebel, saan mighty yung una hunter, ay naging isang yung una kanina makapangyarihang mandirigma sa lupa. Yan. Oh. sandali. Yung yung paglilinaw, Basta na wala dyan yung paglilinaw na Oo, ito yung paglilinaw sa baba. Ayan nasa na Ito yung paglilinaw sis. screenshot ko. Screenshot mo. Balikan Sabihin din ko niya sa na Balikan na lang nila sa aklat ng Genesis, nasa chapter 10. Chapter 10? Oo. Kaya't ang kanyang physical na katangian ay naiiba sa mga inapo Okay. ni na Shem at Ham na nagmula sa dalisay na lahi ni Seth.
pinapakita ng mga taga-Sodom ang physical na anyo ng mga Canaanite o ng mga modernong Phoenician. Ang mga prinsipe ng Sodom ay mas maputi pa sa niebe, mas maputi pa sa snow, mas mapuputi ang ngipin kaysa gatas, mamula-mula ang buhok tulad ng mga ruby, at bughaw ang mga mata na gaya ng lapis lazuli. Sa mga panaghoy o lamentation to no? Lamentation. Oo. 7. Chapter 4, verse 7. Ayan ang resibo, sabihin mo. Oo. At ito ay hindi pa ito na-reveal sa mensahero nung kumbaga bago siya namatay, hindi niya pa ito naikwento sa kawan. Oo, hindi pa nakwento sa kawan. Oo. Ibig sabihin, ang mga Pilipino hindi Gentile. Hindi tayo Hindi. Gentile. Ito sila ang Hebrew tinatawag na tayo. Gentile, ang mga Japhetite. Di ba na sabi yun sa territory, they're called Gentiles. Yung mga nasa sa malalamig na parte sa Europe, sa northern portion. Ang layo naman natin sa north, so hindi tayo Gentile. Pero, Yun ang sinabi lang ng mga ng mga nanakop sa ating mga Kastila. Para palabas sila second class tayo. Hindi pa niya na-reveal bago Hindi, namatay. marami siyang Oo. hindi na-reveal. Marami pa siya na hindi Kawan. na-reveal bago siya namatay. Kumbaga, ayaw na niya magsalita kasi alam na niya mangyayari sa Oo. kanya. So, hindi niya Oo. binigay yun sa lahat. Ayan bro, basahin mo ulit. Basahin mo ulit sa Genesis. Chapter 10. Genesis. Chapter Genesis 10. chapter 10. Balikan niya na lang dito sa video Bakit kasi talagang text meet mo siya? Oo. Recording Oo. pala tayo. Pero pero maganda din yung mga tanong na yan kasi Chapter yan ang mga 10. frequently asked question at masasagot natin Genesis para sa lahat, 10. di ba? Maganda yung mga tanong. Genesis 10. Chapter 10. Genesis 10. FAQ ba talaga yan? Bira lang ng Hindi, friend ko siya kasi silang mag-asawa. Sila ni Sis Okay. Alma at saka ni Sis. Wag na muna Alma. mag-mention. Next, na lang. Ay, sorry. Pag off, Kasi napilit ako. Pilit niya. Ito yung mga Canaanites, sila yung mga tinatawag na Phoenicians sa panahon natin. Phoenicians. Okay. So, okay na mga kapatid? Meron tayong musika. Yung Descendant of Shem. Oo. Pang na tayo? Overtime. Yeah. Salamat mga kapatid sa pakikisa, sa mga tanong at klarifikasyon, ng mga paglilinaw. Salamat para sa ating mga manonood. Salamat po sa pakikinig at pag-aaral kasama namin. Yada, halalwaya. Shalom. Hallelujah. Yada, halalwaya. Yada. Yada.